pindutin lang yata kayo, mare-record na eh. Pwede mong i-record yan. Kasi sa loob lang naman pwede gawin mo yan. Tapos pangalawa, ano ba yung iba kong sasabihin? O sige, mga anak ninyo, ano nyo. Opening prayer na tayo. Opening prayer. Ako na. Para, O Diyos, Ama namin makapangyarihan, salamat sa mga bagay na patuloy mong sa amin na ililinaw. Just give us, O Lord, yung puso at kaisipan na bukas na patuloy naming hangarin na masunod ang iyong kalooban. Mahabang panahon, marami nang lustay na oras, gahol, pero we do believe, O Lord, na sa tulong mo ay lahat kami, O Lord, ay makakope ng mga nais mo. Magbantayan, magtulungan kami, Panginoon, kung meron kaming nagagawang mas mabuti, pagpatuloy namin na ito ay ibahagi sa iba't alalayan yung mga mahihina. At sa aming Sabado tanungan, O Lord, ngayong hapon, nawa ikaw ang patuloy na mag-anoint sa bawat isa. Gawin naming kaligayahan ang pagtatanong at Lord, itagos namin sa aming pamilya, sa mga bahagi ng sambahayan, maging doon sa ibang kapatiran na hindi na walang nag-aaruga o nag-aampon. Upang sa gayon, Panginoon, ay mapasabay sila, Panginoon, sa paglakad namin sa liwanag na ang bawat isa, Panginoon, ay mabawasan, maalis ang lukewarmness at mapalitan, O Lord, nung ang puso ay nag-iinit sa iyong salita, O Lord. We do believe, O Lord, na ang tagumpay ay makakamtan pa namin. Wag lang naming hayaan, O Lord, na kami ay talunin ng aming laman sa mga bagay na ginagawa ng kaaway. Sa mga aking mga kapatid, kamanggagawa, magulang, nawa, O Lord, ay wag kami magpabaya na alalayan ang bawat isa. Salamat, O Lord, sa hapong ito. In the name of your Son, Jesus Christ. Amen. Okay, sino ang opening? Magtatanong. Ako na mauna. Dalawa tanong ko. Joseph. Ako, una kong tanong, hindi ba masyadong harsh yung parusa ng Diyos kay Moses after everything nang ginawa niya para ilabas yung bayan ng Diyos? Tapos pangalawa, will ba ng Diyos na makapatay si Moses para sure na may maglalabas sa bayan ng Diyos sa Egypt? Or kahit hindi makapatay si Moses, gagamitin pa rin siya or may ibang gagamitin? So, by the way, gusto ko sagutin to kahit hindi mo tinanong. Unfair ba sa pinatay ni Moses? Maraming pinatay din. Gusto ko lang enumerate. Although hindi mo to tinanong. Yung pinatay ni Moses, may pinapatay ang Diyos kay Joshua. No? Caleb. Tapos, pinatay ni David si Uriah. Parang unfair, di ba? Pwede sabihin nila antit na ang Diyos ay unfair. Pero alam niyo ba kung ang kaligtasan natin ay hindi dito sa present life? Kung present life lang ay hinahabol mo, kunwari na hindi ka mapatay, iniiyakan natin yan, di ba? Kung present life lang ang inaalala mo, walang kwenta buhay mo. Kasi sandali lang yan eh. Kumpara sa nakikita mong age of the universe, eternity, pag nakita mo yung age of the universe, parang eternity yan. Ano lang ba yung buhay natin? Tapos ito lang ang fina-focus natin, buhay natin. So yung mga pinatay, siyempre, maswerte sila kung hindi sila ligtas kasi wala silang masyadong parusa. No? Hindi sila hihirap sa lake of fire. Kung sila ay ligtas, kabutihan nila dahil parang sinalo ng Diyos yung injustice na natanggap nila, whether kay Moses, no? Yung mga pinatay ba ni Joshua, utos din ng Diyos, masasama ba lahat ng tao? Maring hindi lahat masama. May iba, maring hindi naintindihan. Pero maring hindi nila alam, sa future, pwede sila mag-cause ng mas malala. So, pinatay sila na, parang mercy killing, no? Parang Hitler mercy killing. Anyway, si Hitler hindi yan mercy killing. Pero maring yan ang nasa utak niya. Sino pa? Si David. Yung mga inapi natin, tutulungan ng Diyos yan.
paano kung di pa nga sila ligtas? O, parang nakabawas pa sa hirap nila sa lake of fire. Pero kung ligtas sila, o, parang ikaw yung nakakahiya. Pero dahil ikaw ay anak ng Diyos, papaluin ka ng Diyos. Yun namang inapi mo, tutulungan ng Diyos. Kahit na wala pa sila sa katotohanan. Relevant to dito eh. Babalik na ako sa unang tanong ni Dalaga. Di pangalawa si Moses, no? Hindi ba harsh ang parusa kay Moses? Kumpara sa nangyari sa kay Korah mismo, hindi harsh. Hindi harsh. Pero patas ang Diyos kasi si Moses hindi pinapasok sa promised land, di ba? Hindi sa kapwa-tao, o hindi ba may pinatay siya. Si Moses, may tigas ng ulo rin sa Diyos. May sariling diskarte rin. Kaya, ang Diyos walang pinalulusot. May palo diyan sa, ang buhay Kristiyano may palo. Mas may palo pa yung buhay Kristiyano kaysa hindi buhay Kristiyano. Yung hindi buhay Kristiyano, pinakapalo niya, lake of fire. Pero yung buhay Kristiyano, wala ka ng lake of fire, yung tunay na Kristiyano, Berean, na matured Berean. Wala ka ng lake of fire, pero dito pa lang sa lupa, magdudusa ka. So, ang dusa ni Moses, hindi lang yung hindi makapasok sa promised land. Marami rin siyang na-encounter mga reklamador. Hindi lang naman si Korah yung reklamador eh. Maraming reklamador nun. Kaya nga, napundi siya, pinalo niya yung bato, imbis na tapikin lang. So, parang yung magulang na walang guidance o ayaw magpa-guide. Pag nagalit, ihagis na lang yung tubig, yung galon sa anak. Wala rito. So, dapat tumawag. Tulungan nyo tumawag. Yung pamilyang yan. Tapos magpa-session. Huwag sarilinin, no? May sasalud dyan na lalo pang manggagatong. So, akayin nyo, in-network nyo. So, si Moses, hindi harsh. Tama lang. Actually, hindi pa nga yung namatay ka sa dahil nalaman ka na ilalim ng lupa. Hindi pa nga yan pinakamalala, syempre lake of fire, great white throne. Namatay ka sa physically na maaga. Itong namatay si Korah o ilan sa mga kasama niyang nagrebelde, yan ay parang katulad ni Ananias Safira. Okay? Pero meron pang mas malalim na insight. Sana tumingin kayo sa outline, no? Dahil kanina pa tayo nag-live, pwede nyo na pakita yung outline. At kung merong gusto magtanong sa video, pwede nyo i-play ang video. O sige, tanong na iba. Yung sinabi or ginawa ni Korah na nag-cause ng rebellion. Tapos yung ginawa ba ni Korah na rebellion? Sir Francis, di mo sinagot yung isa ko pang tanong. Pakiulit yung unang tanong mo. Yun yung una, yung sinagot mo. Yung pangalawa, pangalawang tanong ko, bakit tawag dito, will ba ng Diyos na si Moises, 'di ba, nakapatay siya. Pagkatapos kung hindi ba siya yung ginamit, may iba bang gagamitin? Tama ang sagot mo. Will ng Diyos at pwede gumamit ng Diyos kahit sino. Kung sino man pinili ng Diyos, may type sa atin. Okay, maraming kahinaan si Moses. Magaling yung denomination dyan sa pag-analyze sa buhay. So, yes ang sagot. Okay, Sister Berna? Yung tanong ko, ang tawag share screen yung outline. Ano yung ginawa o sinabi ni Korah na nag-cause ng rebellion din sa mga tao? Tapos, yung pangalawa, pangalan nito, meron yung ginawa ba ni Korah, may naipasa ba siya dun sa mga children of Israel? Sagutin ko muna yung pangalawang tanong. Kung di pinatay ng Diyos si Korah, mapapasa niya ni Nicolaita sa mga angkan niya. Mapapasa niya yan. Mai-infect niya yung buong Israel din.
Sabi nga ni Moses, kung hindi ka nilamon ng lupa, sige, pwede ka, ikaw ang masunod. No? So yung pangalawang tanong, inuna ko muna sagutin. Mahahawa niya talaga lahat. Mahahawa niya lahat. Ngayon, dito tayo sa una. Ano yung una mo yung tanong? Ang una mong tanong, Sabi, ulitin mo. Hello? ano yung sinabi at ginawa niya para magkaroon ng rebellion sa Israel? Pareho rin ng sagot, no? Pero nasagi ko lang. Nangahawa siya, pero dedetalye ko kasi hawig na hawig sa atin. Sa akin, maring nangyari rin sa iba, pero i-example ko sa akin kasi parehong-pareho. Ang sabi nagkaroon ng unawa si Korah kasi mataas na levita yan eh. Ikaw lang ba ang gagamitin ng Diyos? Di ba gagamit din siya ng iba? So ibe-breakdown ko yung mga Nicolaita, yung maling rebellion. Ang isa, parang katulad ni Lucifer tsaka sa Diyos, pantay lang. Kung ginamit ka, ginagamit din na kami. Well, hindi naman tayo tutuloy kasi turo rin natin yan. Pero ito yung problem nung sinabi ni Korah na ikaw lang ba ang gagamitin? Din, Brother Francis, yung anong role nung dalawa niyang kasama dun sa rebellion, si Dathan and Abiram? Nanggagatong din. Halimbawa, bukod sa isang apostol, may ibang pastor nanggagatong din. Wala silang utang, Parang lalo pa nilang pinalalaing utak ng mga may hawak ng pera ko. So, ginagatungan pa ng ginagatungan. Kahit ngayon may nanggagatong eh. May nakakarating sa'yo. Kung may nakarating sa'yo, mas malala pa yung gagatong. Maraming hindi na ikwento sa akin. Yung hindi lang pala si Korah, maraming ibang tumutulong kay Korah para manggatong. Ngayon, ano yung mali? Yung mali, yung gatong ay pang Nicolaita. Hindi gatong maging Berean eh. Gatong maging Nicolaita. Brother Francis, parang lalong nasasamento sa utak ni Korah na tama lang ang ginawa niya. Just like what you are telling kanina, di ba? Nasisemento sa utak ng mga nagsarado sa akin, yung ayaw ibalik sa akin ng pera, na tama ang ginawa nila. Kaya sabihin nyo kay Berman yan eh. Kasi akala niya wala siyang kasalanan. Wala naman nagsasabi, takot. Sana mayroon sa inyo, hindi takot sabihin sa kanya, mali ang ginawa mo. Kasi ginatungan mo rin sila. Ay, hindi totoo yan, hindi totoo yan. Patunayan ko sa'yo, kami mismo may ebidensya. O pag-ibig na kailangan malaman niya yung katotohanan. Kasi yung one-on-one approach, sinubukan ko na. So, kailangan kayo na. No? So, ganito. Ang tunay na pag-ibig, sabi ng tama. Pero kung pagtatakpan mo lang yung mali, tapos gagatungan mo pa yung tao, kaya sabi mo, hindi na ako nanggagatong. O wala naman akong ginagato, pero tumigil ka lang sa panggagatong. In reality, ang pag-ibig sa katotohanan, aminin mo yung mali mo. At kung meron kang damage, ayusin mo yung damage. Paano maayusin yung damage? Sobrang yaman mo na, ibalik mo yung pera, di ba? Ikaw na lang magbalik. Yan ang kabayaran ng pag-Nicolaita mo sa tao, no? So, ganito. Yung mali ni Korah, kahit sabi niya, ikaw lang ba ang ginagamit? Ang katotohanan niya, lahat naman talaga ginagamit eh. Pero, hindi lang nasulat, spoken word na to, no? Bakit kailangan namin makinig sa'yo? So, hindi inaamin lang ni Korah na parang hindi patas bere yan yung lahat tayo ginagamit, pakinggan ako. Ang underlying purpose dyan, parang nangyari ngayon sa mga churches eh. O, sino pakikinggan mo? Pakinig. Kasi ang alam nila, makinig eh. Sa atin, kung ano yung tama, yan ang susundin. Sa pananalita ni Korah, parang tama yan, ikaw lang ba ginagamit? Pero, ang katotohanan yan, ayaw nilang sundin si Moses. Gusto nila, pwede sila sariling diskarte kung ano yung pamamaraan ng Diyos. Siyempre, may konting pahay kasi Levita sila eh. Di ba? Ginamit din sila. Pero, hindi nila na-realize kaya sila nagamit. Si Moses muna yung nagamit. So,
Ang hindi nakasulat doon sa rebellion ni Korah, ang habol niya Manicolaita, na masara yung tao, hindi nasusundin si Moses. Ngayon, hawig na hawig yan nangyari sa atin. No? Bakit kailangan mo sundin yung aral ng tao? Ngayon, ano ba yung turo ng Diyos kung nakuha niya yung mensahe ng propeta? Kung biblical, sundin mo. Hindi dahil sabi ng tao, wala kang kampi-kamping tao, dahil gusto ng Diyos yun. Napatunayan mo biblical. Ngayon, ang umiiral ngayon, yung kampi-kampi. Sinong pakikinggan mo? Hindi lang yung susundin pakikinggan. So ngayon, sa mga traditional churches, sino ang pakikinggan mo? Yan ang batayan. Branham o Francis? Jackson o Francis? Ngayon, may nagsabi sa isang kapatid natin. Sabi ni Elevera na, huwag ka makinig doon. Maghihirap ka doon, mga ganyan. Ibig sabihin, na-memorize, na-lihis. Mga tao ngayon, kung magsabi, sino yung pakikinggan, ibig sabihin, parang yun na lang iyong susundin. Pero, ang bereyan, kung ano yung iyong napatunayan, yan ang iyong susundin. So, sa mga tao, naging kung sinong personalidad. Sa New Testament, dapat kung ano yung biblical. Ngayon, sa panahon ni Moses, meron talagang personalidad. Kasi wala silang Bible para maging bereyan, magkumpara. Ang pinaka-bereyan nila, kung malalaman nila sino yung ginamit ng Diyos. Sa panahon ng Old Testament, may milagro. Ang dami-dami na raw milagro pinakita sa Israel. Lumalaban pa sila kay Moses. Siguro dahil sa inconvenience ng disyerto, pero laman din yan. Maraming reklamador. Hindi lang naman si Korah. So, sa panahon natin, pag progressive ang katotohanan, maraming reklamador. Kailangan pa ba gawin yan? Pabagsak mo anti-denomination, kung ano yung nakasanayan niyang liwanag na inabutan nila, yan ang gagamitin nila. Parang ganun din si Korah. Ginamit din sila Si Lucifer, ginamit din sabi ni Barbanam, yung mga denomination, ginagamit din Anointed ones at the end time. Bakit? Yung anointed ones at the end time, mga Nicolaita. Kasi may katotohanan silang alam. Ano yung maling rebellion? Kung sa Old Testament, kung sino lang pakikinggan mo, okay lang kasi wala naman Bible. Titignan mo na lang yung milagro nila, titignan mo na lang yung bunga nila. Pero dito sa Bagong Tipan, meron tayong Bible. Ang gusto ng Diyos, kahit na anointed propeta pa yan, chine-check pa rin. So, i-compare natin yung panahon ni Korah ngayon. Yung ginawa, sinabi ni Moses, sige, magdumaan tayo sa pagsubok. Kung sino yung sa Diyos, ganito. Pag di kayo nilamon ng lupa, sa'yo kayo. Salamat sa outline. Paki-click na lang yung outline sa Hindi ko makita So siguro pwede na Brother Simon kung nakopyan nyo na yung thumbnail ni Simon, pwede nyo muna, Brother Simon, pwede ka muna mag-close screen, no? Para makita yung outline. Gusto ko ma-familiarize sa outline kasi bukas, ang hirap magbukas dyan. Ang liit pa naman itong cellphone. Pwede pag-alan. Sige. So Simon, paki-close screen. Tingnan nyo na lang yung outline So Brother Alan, tuloy. Sino po ba si Korah sa time niya and ano ba yung posisyon niya bago yung rebellion? Mga Levita sila na tumutulong sa templo o wala pang templo, tabernakulo. So yung ginagamit, mga ministro din yan. Parang yung mga priestly office. Mga kagrupo nila Aaron, mga maaring Aaronic family pa nga yan sige. Tuloy. Significant sa ginawa ni Korah. Naputol-putol, sandali Lapit o atras. Lakasan lang, hello? Ano po yung significant sa panahon natin sa ginawa ni Korah? So dito lang tayo sa rebellion. Yung mga kaninang sinabi ko, ito yung significance
May mga ginagamit din ng Diyos. Ang problema, pag ayaw sa progressive na revelation, kakalaban. Pero ano yung paraan ng pagkalaban? Pag sarado ng isip, buti kung susuriin yung sinabi ko, susuriin yung sinabi niya. Buti ganyan yung ibang, kung ganyan ibang, hindi eh. Sasabihin, mali. No? Pero wala nang pagsusuri. I-discourage pa yung tao magsuri. Maging patas. Siguro isang ikot lang. Di ba? Tamo, di ba ganyan? Kunwari, namanipula na bahagi lang yun narinig. Tapos gagatungan na ng gagatungan. Para ma-recognize yung gawa ng kaaway. Si Cora, hindi niya sinabi yan, pero yung epekto ay wag na sundin si Moses. Parang ayaw nila sa pinapagawa ni Moses. Eh, yung pinapagawa ni Moses, pinapagawa ng Diyos yun eh. So, parang bintangan nila si Moses, na sariling diskarte si Moses. Sa panahon natin, may ganyan ba? Pero, ang nilabanan yung pagka-Berean mismo, kasi siyempre, sila Roel ayaw sa salitang Berean, sila Libera ayaw sa salitang Berean, na repentance, no? Maaring secretly later hindi disagree, pero ayaw lang aminin, no? Si Anore, sana sabihin nyo sa kanya, kung Berean ka, kasi sabi niya, tama naman yung Berean. Dapat hindi ka umiwas, kasi gusto ko makipag-sharing, ayaw, no? So, ang Berean, kahit na ayaw mo dun sa tao, pag may kine-claim siya na mensahe, pakinggan mo. Yan ang Berean eh, di ba? So, yung counterpart ng ginawa ni Cora noon, sa panahon natin ngayon, ay Manicolaita. Yung tao Manicolaita. Sinong susundin nyo? Ganyan nangyari ngayon. Sundin nyo si Gan o si Jackson. Hindi sila magkapareho aral. Kunti lang ang diferensya nila. Kaya meron taga-South na mga pastor. Hindi naman tinatanggihan si Jackson, hindi naman tinatanggihan si Gan. Sabi nga ni Pastor, inamatay, Pastor Lito Ramoso, sabi sa akin, kwento niya sa akin, huwag niyo ako isama sa away niyo. Welcome ko kayong dalawa. Pero yung grupo namin dati kay Jackson, mamili ka sa kanya, sa kanya o sa akin. So, yung gusto ni Lito Ramoso, hubig sa pagkaberean yun, na wala siyang kinakampihan. Dati, kasama ko pa si Elevera nun, ay may laki ang loyalty kay Jackson. Basta ayaw ni Jackson kay Gan, hindi kami makikihalubilo sa miyembro ni Gan, sa naniniwala kay Gan. Si Gan, hindi naman sarado kay Jackson, gusto nga niya umattend ng Faith Assembly. Pero siya ang sinusuka. So, hawa ng ibang tao. Paano yung hawa ibang tao? Yung tao sarado na rin. So, sa panahon natin ngayon, umiiral pa rin yung sino yung susundin. Parang bata yan, di ba? Makikinig ba ako sa Katoliko o sa kay Martin Luther? Pero kung may Lutheran, hindi na makikinig sa Katoliko. Nicolaita din yan. Pero si Martin Luther, hindi ganyan. Si Martin Luther, patunayan natin, sige, labasan tayo ng ebidensya. Aralan lang, pag-ibig lang, walang ano. Yan, normally, yan ang main na pero dalasan salita lang, hindi natutupad sa buhay. Kung matutupad sa buhay, kahit ayaw mo dun sa tao, kukunin mo yung detalye niya. So, ang counterpart ni Cora ngayon, papatayin yung pagkaberean mo. Kasi itutuloy pa rin nila kung kanino ka lang makikinig. Pero ngayon sa huling panahon, para tayo maging propeta ng Diyos, kailangan maging berean din tayo. Hindi wala ka nang laya mamili kung sino gusto mong pakinggan. 'Di ba sabi kay Jerry ng isang pastor? Jerry, 'di ba? Kunwari sabi ni Jerry, ayaw mo makinig kay Francis. Sabi mo mali siya. Ano yung mali niya? Tapos sabi naman ni pastor, 'di ba malaya naman tayo kung sino ang gusto nating pakinggan? Yung ganyang prinsipyo ng Nicolaitan churches yan. At sa lumang tipan, pwede ka patawarin yan. Kasi, pero iba naman level ang pagkaberet sa lumang tipan. Tignan mo yung milagro, tignan mo kung naganap yung sinabi niya. Pero sa bagong tipan, hindi ganyan. Sa bagong tipan, kaya mo dapat pamalian kung mali siya. Hindi yung basta mali siya, tapos. Hindi mo kayang pamalian.
Kailangan maghanda ka ng sagot. So, yung sinabi kay Bar Jerry, kung sino lang gusto natin pakinggan, influensyado yun ni, Bar Manny. O kung sino lang yung pastor, yan lang pakinggan mo. Kaya marami tayong kapatiran dati na, dating masayang nakikifellowship sa Manalite, nung nagtuturo pa ako doon, Later, nung masyado na silang influensyado ni Roel Soriano, ay bawal na. Nung nakipaghiwalay na sa akin ba, bawal na pumunta na Manalite kasi nandun pa ako eh. Hindi pa ako sinusukan ng Manalite. O, bawal kayo pumunta naman. Hello? Nawal Friends, tawagan mo sa landline ko, Francis. Pwede i-post yan, di ba? Ay, hindi pa lang po-post, no? Tuloy. Yan, nandyan na. Ay, kasi live sa Facebook, hindi obvious pala. Yung live sa Facebook, sana mag-play ka muna ng video. Para yung obvious, tuloy-tuloy, kahit na wala mo ng, Telegram. Play mo yung kay Bergman. Sana hindi maputol. Balik lang, dapat ng panglampang putol, saka mo na lang itugtog. Tagalog naman yan eh. Sana dito mangyari. lang naman. Wala. Okay na, Brother F. Magsasalita ka na dito sa Telegram. Pasok ka na ba? Hindi ko kita yung Saltang Joy sali Yung Saltang Joy, hindi ko pa makita eh. Okay, di magsasalita na lang ako dito sa phone. Oo, dito muna. Microphone mo muna. Ay, lumabas ng Ay, nakita ko na. Okay. Okay. Bumalik na ako. Sige. Okay, yung telepono pwede natin gamitin emergency ng So, pag nawala ako, okay lang kung sa blanco sa serye, pero pwede kayo mag-play pa naman kay Bergman, no? Para lang kain oras. Okay, kasi nawala yung Telegram, di walang makakarinig, no? Wala marinig, commercial lang. Yung mga nagda-live sa serye, pwede kayo mag-commercial. Gamit yung OBS nyo, iba muna yung nyo. Yung kay Bergman kasi pe-play yan dapat bukas eh. Yung huli kong sinasabi, yung nangyari sa atin, yung equivalent ni Cora, meron sa atin doktrina na wag susundin pag tagalik sa akin. So, ganito, bilang Berean, i-check nyo kung yung bang sinasabi ko, yan may kalooban ng Diyos. Ano ba yung counterpart? Kunwari, gawin nyo to, try nyo yung anak.
kunwari sa turo, sa unawa nyo, hindi namin kailangan. Ano ba yung kapalit nyo? Talaga bang nangusap ang Diyos sa inyo na wala lang kayong gagawin, pababayaan nyo lang, mabarkada, etc. So, yan yung daya ng kaaway kasi gusto nila traditional ang masunod, yung ibang end time ang masunod. Dahil yung ibang end time, walang ganitong pahayag, tuturing nila yung turo ko, aral lang ng tao. Hindi na nila i-check sa Bible. Titignan lang naman kung galing ba kay Ruel, kay Barbanam, kay Jackson, kay Gunn, o sa iba mang leader nila, kay Strowman, o kay Libera, o kay Manny, etc. Basta pag galing sa akin, huwag pakikinggan, huwag susundin. Pag galing sa kanila, pwede sila magberehan sa isa't isa na baka sakali may matutunan sila sa isa't isa, susundin nila. So, pag meron kang bias, no? Ano yung bias? Hindi naman sabi tama o mali eh. Ang bias, hindi mo na-check kung sa Diyos o hindi. Automatic na hindi yan sa Diyos. Yung ganyang klaseng hatol, yan ang spirito ni Cora. Kasi, nung sabi niya, bakit ikaw lang bang kailangan sundin? Lumalabas na yung pagka-Nicolaita dyan kasi hindi yan sa tao eh. Yan ba ay kalooban ng Diyos? Yung tinuturo ba niya kalooban ng Diyos? Mensahe ba ng Diyos yung tinuturo niya? Yung pinapagawa niya sa Diyos ba yan o hindi? So dito, yung rebellion, hindi lang to Cora rebellion, Lucifer rebellion din ito. Ito, all churches rebellion. Anong klase rebellion? Rebellion sa Diyos. Ang bagsakan ng labanan pagkaberean o pagka-Nicolaitan. Ang pagkaberean kung papatunayan mo. Karamihan tao tamad magpatunay. Nadadala lang sila ng damdamin, gatong-gatungan mo, magagalit na sa'yo. Tapos, hindi na nila i-check. Iiwas na. So, ganito. Sa nakalipas, marami nang nangyaring ganyan. Pero, hindi lang paliwanag pagkaberean ng pagka-Nicolaitan, pero pareho lang. Pwede bang ang nagrebel, yung leadership, yung Nicolaita, tapos yung nagrebellion ay sa Diyos? Pwede bang sa Diyos yung nagrebellion? Kung sa Diyos ang nagrebellion, yan yung halimbawa ni David. Nakikita niyo ba sa outline? Nasa letter B na yan, ano? Yung ginawa ni David, rebellion din yan, pero hindi, sinuportahan pa rin niya si Saulo. No? Kahit Nicolaita si Saulo, ginagamit na ng kaaway si Saulo, gusto siya patay ni Saulo, excusable siya kung pinatay niya si Saulo, pero nagpakita siya ng pag-submit kay Saulo kasi ginamit ng Diyos si Saulo. Nicolaita si Saulo, pero ang ginawa na lang ng Diyos, si David yung sinuportahan ng Diyos. Pinutol ng Diyos yung lahi ni Saulo. Hindi na yan naging hari. Yung lahi niya, hindi na naging hari yung anak-anak niya. Kaya hindi na seed and offspring of David. Mali ang term ko. Hindi na seed and offspring of Saul. Seed and offspring of David. Ano sabi mo? Hello? Hello? Sino to? Kung bulol ka, kailangan, kung hindi ka na bulol, tatanggapin ko. Pero tapusin ko lang, sasabihin ko mahalaga to. Ano naman yung may salita tamang niya? klaseng rebellion. Pakikinggan ko nga eh. So, tapusin ko lang yung sasabihin ko. Ang tamang rebellion, hindi to rebellion. Rebellion sa mali. Kunwari, ako yung tinuring na Nicoleta, ako yung mali, no? Yung pag-rebellion nila laban sa akin, karapat dapat lang. Ganito yun. At least mag-David ka. Paano ka magda-David? Sa panahon natin ngayon. Si David, hindi niya pinatay si Saulo, di ba? Pero nung panahon ni David, gusto siya patayin ng mga nag-rebellion sa kanya. Kaya anak niya, gusto siya patayin. Pero si David, hindi niya pinatay si Saulo. So, sa panahon natin ngayon, kunwari ako ang lihis, huwag mo tuturuan yung tao na huwag na makinig. Kung talagang sa Diyos ka, ipapakita mo yung mali. Kahit nga sa akin, kung hindi ako sarado, pakita nyo sa akin na mali. Sabi nga ni Barbanam, lumapit kayo sa akin, i-approach nyo ako. Ibig sabihin, hindi mo
Hindi mo isasarado isip ng tao. Bagkus, makikipagliwanag ka sa akin. Kung ako ang sarado, saka mo itago sa tao kung mahalagang mensahe ng Diyos yan. Pero, hindi magme-mensahe ang Diyos na wag mo na tingnan yung ebidensya niya. Ang mensahe nga na Diyos sa Bible, sa Bible, pakita mo sana mali niya. Hindi yung huwag ka na lumapit yung magaling magpaikot ng ulo yan. Katwiran ng tao yan, hindi katwiran ng Bible yan. Ang katwiran ng Bible, provide an answer. Kung tingin mo, mas malalim ang revelation mo, mas tama ka, nalihis na yung yung leader mo, yung ginamit sa'yo, yung whatever, pakita mo sa kanya ng may kaamuan. Yung lahat nga na tao, kailangan pakitaan ng may kaamuan. Ito pa nga kayang dati mong pinanggalingan, yung dati mong nagturo sa yung dating nag-akay, o dating nagbukas, dating ginamit. Yung hindi ginamit sa'yo, kailan mo na pakitaan na may respeto, may kaamuan. How much more yung ginamit sa'yo? O sabihin natin, hindi ka ginamit, si Roel ang ginamit sa akin. Magpakita ka pa rin kaamuan. Hindi dahil sa bulong-bulong nila, hahanapan na ako mali, hahanapan ng butas. So, kung honest ka, yung rebellion mo ay tunay sa Diyos, no? Dadaan mo sa tamang proseso. Ang tamang proseso, hindi pagkukulong sa isip ng tao. Pag mabibigay ng damdamin, panggagatong sa damdamin. Tuturuan mo maging berean yung tao na pakita sa akin o direkta ipakita sa akin. Tulad ng hinihimo ko sa inyo, ipakita nyo doon sa nanira sa akin, hindi niya aminin kasi. Kung maghanap ka ng pag-aralan niyo yung ebidensya, sabihin niyo sa kanya kasi ayaw kong kausapin, di ba? Ayaw niya aminin, ayaw niya kausapin, ako kausapin, no? So, kayo na ang magpakita. Pag-aralan niyo siyempre yung ebidensya. So, yan yung tamang klaseng rebellion. At hindi rebellion ng bagay. Although mukhang rebellion. Ang tingin ni Saulo, rebellion si David, no? Hindi bagay ang term rebellion. Although mukhang rebellion, no? Pagsunod sa Diyos. Pagsunod mo sa Diyos, hindi mo nasunod yung Nicolaita ng leader. Siyempre, merong pinapagawan leader na Nicolaita, hindi mo susundin yan dapat. Yung pagrespeto mo sa isang leader, pagrespeto mo sa isang manggagawa, hindi umabot dapat sa level ng Nicolaita. Ano yung level Nicolaita? Dahil sa loyalty mo sa kanya, ayaw mo nang sundin yung Diyos na patunayan lahat ng bagay. Ayaw mo na kunin yung panig ng iba. Dahil yan ang gusto ng leader. So kahit leader, hindi pwede sumuway doon sa gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, patas, hindi kayo habang buhay baby, temporary baby. Ang gusto ng leader, habang buhay baby. So pwede ka nang di sumunod yan, pakikinggan ko na yung iba. Kahit bawal kay ganito, bawal kay Roel, Manny, Elevera, makinig ako sa iba, o lalo sa kinamumuyan nila. Pero dahil ako sumusunod sa Bible, gusto ko maging patas. Kahit galit pa ako kay Brother F, kukunin ko yung panig niya, titignan ko saan siya nagkamali. Kung talagang siya ay mali, kung may pag-ibig ako, papakita ko sa kanya yung mali. Kung maayos naman kausap, kung willing naman makinig. Yan ang tunay na pag-ibig. Hindi yung bubulong na sa tao, huwag ka makinig dyan, huwag ka maniwala dyan. Diba? Sana yung mga nabanggit kong pangalan, pwede nyo sabihin sa kanila. Pero, kung naka-close nyo na. No? Kasi kung tayo lang tayo, makikinig dito, kung may pag-ibig, bilang patas lang. Mahal ko sila bilang kapatid, pero hindi nila ako mahal na tunay na kapatid. Siguro, ang tingin lang sa akin lihis na pinahira ng kaaway. No? At bula ang mga kanal, kaya hindi dapat pakinggan. Pero, ano ba yung kalooban ng Diyos sa Bible? Mag-aralan tayo, di ba? Sa side nila, bawal makinig, no? Automatic mali. Ang turo ko, may mapupulot kayo sa kanila. Pero, kung sinong may claim na mali, dapat iparating ka doon sa tao. Di ba? Sila ay makinig sa akin. Hindi ko napipilitin. Pero ako willing makinig sa kanila. Meron ba sa kanila willing magsabi sa akin ng mali ko? Kung ayaw nila dumirekta sa akin, daan nila sa ibang tao. Pero kung yung ibang tao, memorize na lang mali ako, wala nang patunay. Di memorize na lang yan eh. Judgment na yan. Parang hinatulang ka na kahit walang ebidensya.
you're guilty by publicity, no? You're guilty by intriga. Yan. You're guilty by insufficient evidence. O sige, sino yung susunod na Brother F, yan may yung tanong. punot dulo ng Cora Rebellion, no? Na tama at mali. Mamaya, hindi pa tayo tapos dyan. Marami pa revelation nakatago sa outline, eh. Kung makakarating kayo dyan. Sige, tanong. Brother F. Ako muna. Brother Alan. Ako muna, Joseph. Hello. Yung Sino? tanong ko, Joseph, Okay, dili. yung tanong ko po, di ba dun sa outline nyo sa Kogyo End Time, yung tabernacle nakatapat siya sa eastward. Ano po yung reason nito bakit sa eastward? So, sana handaan nyo ng picture kahit hindi pa yan ng this week na at bukas natin. Sana pakinggan mo yung audio, yung Exploring Eden Eastward, no? Kaya nakaharap sa eastward yung pintuan. Maraming mensahe, matagal na mensahe yan. Ewan ko na itulong na ni Bar Jerry. Yan ay type sa katawan ng tao, type sa mata. Type yan sa labas ng katawan natin. So yung going eastward, type sa yung puso natin nandun sa mga shopping mall, sa mga television, kung ano pa. Kailangan puso natin inward man. Yung sa kami ng Bible, inward man. Yan ang type ng westward. So yan muna yung sasagutin ko. Pakinggan mo yung marami ng video yan, Exploring Eden Eastward. Pero pag wala tayong training na kailangan hindi nyo maalala eh. So gawin nyo na lang yan. At hindi yan ang topic ngayon. Ang topic ngayon kay Cora Rebellion. Hindi yan ang topic bukas. Pero ngayon, pwede kayo magtanong kahit ano. Sana i-share sa picture ni Progmin yung templo, kung yung mapa ng templo naka-facing eastward. Meron akong link tracks dyan eh. Sana ipakita niya. So kung naghahang, Progmin, close screen ka muna habang naghahang ka. O sige, sino yung susunod? Brother F. Brother F. Sister Yed. Ako po. Sister Yed muna, Sister Yed. O, ako muna. O, eto na. Brother F, may dinala po si Cora na 250 na sikat na tao. Galit po ba yun lahat kay Moses? Hindi lahat kasi nahahawa niya. Kung hindi pinatay ng Diyos, mahahawa ang buong kampo ng Israel eh. Mahahawa halos lahat. So dahil nilamon ng lupa, actually, yung anak ni Cora, yung mga angka na anak, yung lahi ni Cora, naligtas pa. Oh, kailan pala talaga may ano, no? Sabihin, nabawi sila mula sa pagka-Nicolaita. So, yan yung mensahe ng video eh, kung may play yung video, no? So, huwag nyo kalimutan play yung video bukas. Pagkatapos ng prayer. Siyempre, intro nyo lang. Ito yung topic natin. Panoorin muna natin. Ito English. So, bagong revelation sa akin yung video. Dapat nanonood din kayo yung video pag may sinishare ako, no? Ano yung napulot kong video? Paki-close screen mo na yung Progmin para hindi kasi may hang. Okay. O kaya yung iba mag-play ng video. Kahit walang sound. Sige, tanong ka na, diretso. Tapusin ko yung sinabi ko. Tapusin ko lang. Ang mensahe ang bagong revelation na tatanggap ko doon sa video na yan, kahit pala rebellious yung magulang, pwede pa yung anak maging masunurin. Pwede pa maligtas yung anak. Dati meron tayong mensahe na naligtas yung magulang, di naligtas yung anak. Pero ito naman opposite, baliktad naman. Naligtas yung anak kahit hindi naligtas yung magulang. Kahit matigas ang ulo ng magulang, pwedeng masunurin ng anak. Maraming halimbawa niya, yun nasa outline eh. O sige, tanong na, next. Yung mga hindi ibang nagtatanong, tanong mo lang kayo sa bahay, tapos make up kayo, o utusan nyo sila gumawa ng tanong. O sige, tuloy yung tanong. Tanong ko po, ano ang pagkapareho ni Ananias at Sapphira sa rebellion ni Cora?
isang pagkapareho yung yung palo. Nung nilamon ng lupa, siguro nagising yung mga anak nun eh. Yung mga angkan naging masunurin sila. At alam mo yung sa awit na, sa Psalms, awit ng Sons of Korah, ang awit nila, hindi kami lalaban. So, parang inaalala nila yung nangyari sa pinaka-ancestor nila. Hindi kami ay susunod sa Diyos. Naging tagabantay sila ng templo eh. Yan yung nagustuhan ko dun sa video, no? So, This pwede mo crazy i-play Bible video. connection will give you goosebumps. This Iba naman yan eh. O, ihiga mo yung cellphone mo. Cellphone ba yan? Ay, i-play mo dun sana dun sa Facebook para nakahiga siya. This crazy anyway. Bible connection will give you. So, walang sound. Pakita lang yung video. I-play nyo yung sa series. Nakahiga na nga yan eh. Ngayon, kahit walang sound pakita lang kung ano yung dapat pinanood nyo na yan eh. Dapat tinitignan nyo yung outline, pinanood nyo na yan. Kahit nasa Chronicle, pinapanood nyo na dapat yan. Kahit nga may mali, may pagkaiba ang paliwanag, i-compare nyo. Dami kong sinishare dyan. Kahit libangan, bawalan nyo yung telenovela ng anak nyo sa mga K-pop kung ano-ano pa. Yan ang ipanood nyo. Yan ang libangan. Yun na pinalabas sa Chronicle, yung sinishare ko dun. Yung assignment ni Remy, kay Kate at iba pa, yan yung assignment nyo sa lahat ng anak nyo. Kasi magising kayo, marami na silang kinakain basura. Okay? So, noon pa sana to na hijack lang yung attention 20 years ago, dapat nasimulan nyo na yan So, lumaki na yung anak nyo, dapat interesado sa Word of God Hindi sa mga basura. Okay? Hanggang mag-fornicate, yung ine-enjoy yung kanta, worldly, yan nagpa-fornicate, nagpatiga sa puso ng anak. Ngayon, so, yung mga anak ni Korah, may naligtas pa. So, ano yung halimbawa ni Ananias Sapphira? Yung pinatay si Ananias Sapphira, sabi sa Acts. So, itanong niyo sana bukas yan And great fear fell upon. Fear, sabi na masama, manakot, hindi na nanakot ang Diyos. Basahin niyo yung Book of Acts, nanakot ang Diyos. Great fear fell upon the church. At natuloy ang revival nila. Naging mainit sila sa Panginoon. Sana bukas hindi ganyan kakitid. Bukas sana i-play nyo na lang yung nasa series na nakahiga siya. Okay? Sana bukas hindi ganyan kakitid. Kaya pinuntahan nyo yata yung ano niya Makitid to. Hindi, yung piniplay nyo ba yung nasa series? Oo, sa series to. Kailangan cellphone na lang tapos ihiga. Yan Kasi, yun, di ba? Yung sinar mong kalbo? Tama. Pag computer pala, makitid. Okay lang, ihiga na lang. No? Cellphone na ihiga na lang. Dinanong ko nga kanina, brother. Maganyan pa yung tsura Hindi, alam ko. Pag computer pala, may kitid. Pero pag cellphone, makikita mo, hindi. So, kailangan cellphone ng hindi, brother mo, yung cellphone dito, ganyan pa rin. Testingin nyo nga ngayon. Meron sa inyong may cellphone, i-play niyo sa cellphone. Tingnan nyo, pag hiniga nyo kung may itim sa gilid. Kung may itim sa gilid, wala na. Talo na. Pabayaan na lang. So, kung meron dyan, wala sa Telegram, may extra cellphone kayo, paki-play lang yan. Tapos, baka may YouTube yan O, kung may YouTube yan, malapad yung YouTube, no? Ngayon, ihiga nyo yung cellphone, tingnan nyo kung may itim pa rin sa gilid. Kung may itim pa rin, sige, suko na. Pero hanapin nyo, baka may YouTube yan. Okay. Magtatanong daw si Sister Alice na basa ko lang dito. Hello. Yung next tanong si Sister Alice is Mangero? Oo. Magtatanong daw siya. I-next mo siya, pakitawag na lang. Alice Mangero. Oo. Alice. Tatapusin ko lang. Alice. Sige, go. Tatapusin ko lang. So, mahalaga yung takot. Kaya nga, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Madalas i-quote ni Pastor Alto nung di pa yun against sa akin The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Siya agree pa
siya noon bago na recruit, na dapat natin takutin ang anak natin, dapat natin paluin. Karamihan sa atin ang sinusundan doktrina sa sanlibutan, huwag nyo takutin ang anak nyo. Huwag nyo paluin ang anak nyo. Doktrina ng kaawayan sa sanlibutan. Okay? Ngayon, ginagawa ng Diyos yan sa church. Magbasa, Marjorie, tinype, kinoment ba niya yung tanong? Marjorie, umalis ka naman yata dyan. Hello? Sandali lang yung pinaliwanag ko. Hello? Marjorie, umalis yata sa pwesto. Akala ko nandito si Sister Alice. Pakibasa lang. Sino yung nakakabasa sa tanong ni Nagchachapi ka. Sister Alice? Nakamute ako kaya hindi kita masagot. Okay. Teka, wala pa. Sige. May message na lang. Kung anong tanong niya, itanong na lang. Para ko nalaman ko hindi makajoin sa Telegram. I-message mo na lang siya. Chappy rin ba ako? Chappy, Brother F. Okay ka. Okay. Baka nawala ako kasi tumawag na yung telepono. Chappy na ako. Ay, naku. Hello. O sige, dito muna sa telepono, no? Pero pag bumalik na, iparinig mo na lang muna sa mic. Sino pa may tanong? Sige. Sabi mo kung sino pa may tanong. Tanong mo na yung iba. Wala si Pastor Alice. Parinig mo sa mic. Hello, rinig po ba si Brother F? Narinig mo na ako sa Telegram. Narinig siya. Rinig po? Hindi na feedback kasi dito ko. Naririnig ka, Brother. Direkta sa Telegram. Marami na Tsaka pwede ka rin mag-subscribe. Hello. Naririnig ka, Brother. Si Alice, pwede niyo hiwalay ng tawag. Pwede rin i-type niya. Yung iba, magtanong na muna habang wala Pastor Alice. Tanong. Sino magtatanong muna? Ikaw, Bem. Pakilista yung tanong ha. Dapat sa'yo, Marjorie, meron. Listahan. At i-follow up mo rin lahat ng nag-live. Dapat i-copy-paste yung tanong. Nakailang linggo na yata, walang copy-paste yung Natapos sino magtatanong? Naka-block. Hello? By the way, yung mga pamilya, siguro meron dyan na hindi na pinipilit yung anak magtanong. Humabol kayo sa anak nyo. Baka nakontento na kayo, nang tatanong lang pamilya ni Marjorie. Although tama, yung ginagawa nila, ganyan dapat ginagawa nyo sa anak nyo. Sa umpisa, syempre walang gana. Parang uha lang ng bata pinalo mo na yung pwede. Para makahinga. Brother F. Hello. Sister yan ba to? Opo, si Ati. Brother F, may rebellion din po ba sa church natin ngayon? Kate yung ulitin kasi hindi pa sanay magsalita, hindi ko naiintindihan. Brother F, may rebellion din po ba sa church natin ngayon? May rebellion. Yan may tanong mo, rebellion. Opo. Okay, yan yung madalas kong talakayin sa hukom class. Dati, mayroong rebellion pang traditional. Yung pang traditional, syempre, yung hihikayatin yung mga miyembro umalis, wag na makinig sa akin, no? Nung umpisa, medyo nahiyapan, di pa madiretso Pero later, lumabas din ng kulay. Pero meron patago, meron lantaran, no?
Dahil kaya may nakakarinig, nalalaman ko. Sinasambay sa akin eh. Buti may naawa, nagsumbong sa akin. Ngayon, minsan pumupunta pa rin sa church, sa fellowship. Bilang Berean, kailangan natin, parang Satan came in among them, no? Kailangan pa rin natin i-entertain, tanong bulong, at hindi pala tanong bulong, interview. Ngayon, yun noon yan. May epekto pa rin hanggang ngayon. Ngayon, ang ibang klaseng rebellion ngayon, yung lukewarmness. Maring may epekto rin yung mga Nicolaita dati, naka-apekto, yung spirit na yun. Ngayon, yung rebellion ngayon, hindi yan yung diretsahan na wag makinig sa akin. Pero ang lukewarm, parang wag seryosohin. Ito ay, hindi to rebellion sa tao ko, no? Ito yung rebellion sa Diyos. Ang sa akin, syempre, tao lang ako eh. Kung personal laban sa personal, Nicolaita yan. Pero itong lukewarm, maring may respect sa akin, may pagkilala sa akin. Sa Diyos na to kasi yung laman naman. Yung laman, parang naglulukewarm, wag sa kanya yan, wag mo muna gawin yan. Hindi mo importante yan eh. Unahin mo yung pag-aaral, unahin mo yung... So, may nangyari sa church na ibang klaseng rebellion. Sa Diyos na tong rebellion, no? Tong lukewarmness. Na pag merong mensahe, ini-ignore mo. Diba? Yung isa, yung backslider talaga sa laman. Yung pangalawa, umaatay ng church pero mahina. Yung pangatlo, mainit sa church pero may doctrine of Nicolaita. Doctrine of Nicolaita, wag ako pakikinggan o wag magiging Berean. Kahit hindi lang ako eh, kahit yung Saltang Berean, ayaw. Pati yung, lalo na yung PTA, etc. etc. Although pag iba yung nagturo, tatanggapin siguro yung PTA nila. So, yung ganyan pamimili, yung bias, discriminatory, pwedeng mainit ka sa Diyos. Sa mata ng Diyos, rebellion yan. No? Pag ang isang manggagawa o isang leader ay alam yan, mare-rebuke niya yan. Kasi itutulak pa rin niya yung tao magkumpara. Manggagawang Berean, na makinig siya magkumpara siya sa iba, kahit na ini-Nicolaita siya, maaakit siya doon sa ibang Nicolaita. Pinayuhan nga ako dati ni Levira, sabi niya, huwag mo pakinig sa iba yung miyembro mo. Kundi mawawalan ka na miyembro. Totoo naman sinabi niya. Pero sang-ayon ako, pag maliit yung bata pa, yung hindi pa sanay maging Berean. Pero hindi pwede habang buhay ganun. Utos ng Diyos yan, tapos hindi mo susundin ng Diyos. Actually, gusto nga ng Diyos, mahiwalay talaga yung tahip sa uhay eh. Yung gusto sa Nicolaita, didikit sa Nicolaita. Yung batayan nila ay magaganda, magagarbo. So, ngayon, ano yung rebellion natin ngayon sa church? Mostly lukewarmness. Yung Nicolaita, siguro meron pa kung may nanghihikayat pa. Mahal kumpara. Sinasarado siya, mainit siya sa Diyos. Gusto niya maging mainit sa Diyos. Pero, part ng paglilingkod niya sa Diyos, magsarado. Wag na, isarado na yung isip ng tao sa akin. Yan na Nicolaita. Pag meron ka nakita na hindi naman siya against sa mensahe, nanghihina lang. Chapi, Bro Francis. Chapi ka.
pwedeng ka isa mo, pero hindi pa siya makapag... Hello. Okay ka mo naririnig. Okay, medyo gumanda na. Okay na. Sige. Go. Okay na, Bro Francis. Sige. Kanina, choppy. Pasok kayo sa iba. Okay na, Bro Francis. Sige, tuloy mo na. So, dapat tawag na wala. 1 segundo. Hindi, 10 segundo. 10 seconds lang, mga 10 seconds. Wala na. Sige. Maganda ka sabihin nyo agad na. So, yung huli kong sinasabi, Rems, tawag ka na lang sa landline. Wala na choppy na Oo, kailan tawag. Tawagan mo na lang sa landline. Tinatawagan na. Kalagasin. Kailan na lang yun. Wala kang kaano-ano. Sa'yo. Ako'y maghirap wala. Hello. O yan. Yung iba. So, yung binabanggit mo, Brother Francis, ngayon, ang rebellion sa Diyos, yung lukewarm. Kahit mainit siya sa gawain, halimbawa, kasipag siya sa gawain dito sa church, pero ang kanyang pag-rebellion ay yung naano siya sa traditional, yung gusto lang ng laman. Yan ang yung pinapaliwanag mo kanina, di ba? Hindi siya kalaban, hindi siya naninira, hindi siya nagano. Yun ang term na ginamit ko rin sa detractor. Nakakasira siya sapagkat sa halip na tumutulong siya para push yung message, hindi niya ginagawa, nakakahikayat yun, nakakahatak. Yung sa iba na parang wala rin pakialam. Hello. Sige, go na, go. So, handa yung tanong. Sino pa magtatanong? Antayin lang natin si Brother Francis. Sister Remy, ba't wala pa si Brother Francis? Mamaya ang workshop natin, i-lecture mo yung tungkol sa tinuro sa ni Brother Francis. At Jerry, Nag-e-echo, Sister Mary. Doble-doble yung salita. Nakabukas kasi dito yung speaker, yung cellphone ko, tapos yung laptop, kasi yan ang pinaputusan. Dapat hindi na ako nakabukas sa cellphone, hindi na ginagamit sa utak mo. Rinig po ba sa brother? Oo, medyo mas okay kaysa kanina.
Medyo okay kaysa dati. Hindi maintindihan. Okay na nga yan. Hindi ka na makaka-live dyan. Naka-speaker, Brother F. Ano yan? Dito ko papasalitain. Akin na yan. Oh. Yung dalawa lang. Yung Nicolatanism tsaka yung lukewarmness. Ayan, okay. Ngayon, ano yung gagawin dapat ng isang manampalataya? Magpapakita na muna ako sa Telegram, papractice na lang muna sa Patik ako sa Telegram din. Oo, nasa Telegram ka. Maganda. Okay siya ng konti. Hello. Yung wala. Signal ba? Hello, Ayan, dinig yan. niyo ako? Dinig niyo ako? Malinaw na. Sige, malinaw. Okay, Dinig good. niyo ako? Oo, malinaw na. Dinig niyo ako? Oo. Kanina pa sinasabing oo. Oh, nawala ka na naman. Dinig ni Brother F. Sino yung tagapagmana? Sa tabernacle? Hello? Opo. Tagapagmana. Siguro pwede mo tawagin tagapagmana yung sumusunod. May mensayan Diyos dito taglagas yung mga pista. Whether tabernakulo, atonement, trumpeta. Sino yung tagapagmana? Siguro may blessing and Diyos, may anointing, may ministry, may legacy, no? Yung kanya mga anak, yung sumusunod. Yung berayan, yung natutunayan, yung liwanag, i-apply sa buhay. Ano nyo siya, sinisikat ka ba? O yan, tunay na talaga. Pitang tagapagmana. Bigay para sa Panginoon. Yan. Kasi yan ang nakatagong mensahe doon sa birthday ni Christ. Ngayon, sa physical birthday ni Christ hanggang sa baptism of Christ. Ay nakalipas na broadcast. Brother F, pwede mag-follow up sa tanong niya. Sige, Palet. Kasi nakalagay dun sa Numbers 26. Hindi daw namatay yung mga anak ni Korah. Tapos nakaligtas sila, sabi din sa 1 Chronicles 9. Tapos naging haligi at tagapagmana ng pinto ng tabernacle. Descendants yun eh. Hindi naligtas yung original na Korah. Ni Korah, sons of Korah ay nakasulat. Oo. So nabatakal ko na yung nababasa, naintindihan ko lang tungkol dahil kay Bergman yung video, no? Na yun din pala yung Korah na nag-rebellion. So itong sons of Korah, naligtas, in a sense na nagising sila sa pagka-Nicolaita ng magulang nila. May pag-asa pala yung mga kapatiran natin na isarado ang isip. Pwede niya pa rin silang sharean. Huwag kayo makinig dun sa turo dati kay Menan, huwag ka pupunta kay kila Armas, bawal yun silang kausapin. Kung susunod kayo sa Diyos, hindi kayo susunod sa tao, kayo nga pinakausap, inaaya kayo sa birthday. Tapos kung tayo sa kanila, bawal. Huwag kayo makinig sa aral ng tao. Aral ng tao, bawal silang kausapin. Pero sharean. Sundin niyo yung Diyos, sharean niyo sila kasi ito'y sa Diyos. O pinatunayan niyo sa Diyos. Kung tingin niyo may mali, sabihin pabalik. Hindi yung iwasan tayo, ha? Magsama lang tayo kung may negosyo. Diba? Pero pagdating sa sharing, bawal kami makinig sa inyo. Kung kalooban ng Diyos, mag-sharing, magpalitan ng aral. No? Mag-unawaan, maglago.
Sundin natin ang Diyos, hindi, sabi nga sa Bible, sundin natin ang tao, hindi yung, sundin natin ang Diyos at hindi yung tao. Pag sinabi yung tao, yung labag sa Diyos. Kung sabi nila, pag sinunod Diyos yung aral ng tao yan. Labag ba sa Diyos o hindi? Kung yan ay sa Diyos, i-check nyo kung sa Diyos, kung hindi labag sa Diyos, then Diyos ang accountability nyo, hindi sa akin. Ang accountability nyo sa Diyos. Yung sa akin, respeto yan, ano lang yan, pagpapaturo lang yan, pagpapasako. Ibig sabihin, gusto namin magpaturo. O, kaya susundin namin. Dahil nakita namin, ito ay sa Diyos. Hindi dahil ako ang Diyos o ito ay aral ng tao, kundi napatunayan namin ito ay aral ng Diyos. Walang ibang makakaano rito. Sa pagbeberehan kumpara, walang ibang makakaano nito. Kailangan sundin namin. Huwag niyo baliwalain. Okay, padala sa bulong-bulong na ibang tao na kampi-kampihan yung kanya-kanya. Yung bawal makarinig ng sharing mula sa kabila. So, puntahan nyo pa rin. Ito yung mga anak ni Cora, no? Ibig sabihin, merong mga churches na ang kanilang miyembro, hindi kasing Nicolaita ng leader nila. So, hindi masama, sharean nyo yung miyembro ng ibang churches. Diba, turo ng denominasyon, huwag kayong kukuha ng isda sa ibang aquarium. Iba ba, sabihin ba, kongregasyon nakakulong sa aquarium? Dapat, kung susundin nyo yung mensahe pahayag dito sa anak ni Cora, kasi anak na Cora naligtas sa pagka-Nicolaita. Anak ni Cora ginamit na tagabantay sa templo, sa tabernakulo. So, yun yung binabasa nating salmo. Minsan may kanta pa tayo dyan, Sons of Cora. Ibig sabihin, kung yung anak ni Cora, o mga descendants ni Cora ay naligtas, kahit pala Nicolaita magulang, may pag-asa yung pamilya. May pag-asa yung anak. Kaya pala may ampun, di ba? Visit the fatherless. Asan ang father nila? Ayaw mag-asal. Material lang ang gustong i-asal. So, sino yung pagbibigay ng spiritual? Yung mag-aampon. Sino yung mag-aampon? Yung sinabihan ni Santiago, visit the fatherless. Although hindi ko inawala ng unawa ni James ay maring material, no? Parang Mother Teresa. Pero progressive revelation to. Ang alam na fatherless, yung walang spiritual na nagtuturo. Hindi ina-asset ng pamilya. So, ibig sabihin, may pag-asang anak. Kahit na yung magulang, hindi porke, wala kayong magagawa, ganyan magulang. Hindi naman binawal na magulang. Bawal maturuan ng anak ko, lukuan na yung magulang Hawig lang sa mga nakikita nyo naglalasing dyan, pabaya. Pero magulang hindi pabaya, hindi naglalasing. Pero spiritually, parang lasing na pabaya. So, kailangan yung ampunin. Kasi, yung iba aktibo, hindi Nicolaita ang anak. Yung hindi aktibo, lukuan, hindi naman yung iba bawal na matutunan na yung anak nila maturuan ng ibang pastor. Maampun, no? So, ministry natin, ito yung ministry ng ampun, yung pinapakita dito sa pahayag na to. Yung ampunan ministry, malalim na ministry, at hindi yun yung pakain lang sa laman. Ang ampunan ministry, spiritual to, na niligtas mo yung bata mula sa magulang na hindi nagte-train sa kanya. So, isa tong pahayag na nakatago dyan, dito sa istorya ni Cora. Natutuwa nga ako sa video ni Bergman kasi maraming nabuksan sa akin dito O sige, iba pang tanong. Sana yung nagsalita dyan, cellphone o speaker, ilapit yun lang sa speaker, yung cordless, para marinig ko yung tanong dyan. Tapos pag ako magsalita sa kanya, ilapit sa mic. Sino may tanong? May tanong si Sisters Alice. Gusto ko sana mag-exam, kaso tapos na yung oras. Brother Francis, ito tanong ni Sister Alice. Hello. Sabi niya, tanong daw niya, saan daw bang lahi galing ang asawa ni Cain? Tapos yung pangalawa niyang tanong, sabi niya ganyan, pwede ka pa ba daw sumagot na alam mo naman daw kung nag-share ka binabali o lagi ka naman daw binabara. Pwede ka pa daw bang makipag-sharing sa ganon?
Ganito. Yung babae mo. Pwede ka mag-check mo. Ano makikita mo speaking? Pero bilang speaking, wala. Kaya imin mo lang ang update. Otherwise, huwag ka padadala sa emotion mo. Hindi nataan sa emotion kung nagatungan ka. O, pad lang pag-away. Iba yun na. Lagyan pa na. Pero kailangan yung daanan yan. Okay? Sinutukoy na natin hindi na sinabarado. Yung gusto nagkalaban sa atin, minsan malamig ang ulo niya, minsan nakikinig yan. No? Kung may pagkakataon, magtanong sa kanya, may pagkakataon, kailan siya? Magsasura na may nagtuturo. No? Kaya, yung una mong tanong, si Erba, sino, awa ng kain ka ba? Awa ng kain. Kung may nagtanong yan, hello? Gusto ko lang malaman sino yung nagtanong. Hello? Narinig na ba ako? Alin, Brother F? Kahit pa ako sa ano? Naririnig mo ba? Pero hindi ko sinabi. Nakamay ko. Oo, Ano lang yun na yun sa isa? tanong, si Sir Alex Dabalo. Ako tikit-tikit yung computer nyo. Baka katulad kayo, may Jerry, may isang room. Dapat tikit-tikit kayo. Kalkulate kayo. Dapat tikit-tikit kayo. Akin na anak, Magkakasama kami. Sabi ko sa Brother F. Wala yun ng boses. Eto Ano? Hindi ko marinig. Ganito. Narinig ba ako na rin? Nakatapat mo yung mic sa loudspeaker ng cordless. Oo. O sige, sino yung nagtanong nung asawa ni Kalim? Alice! Sister Alice. Okay. O, naririnig niyo ako, no? So, kung napakinggan yung iba ko broadcast, evidence na may ibang tao bukod kay Adan. Bago pa nga nila lang sila Adan, may salitang replenish the earth, di ba? Ano yung replenish? Lagyan muli ng tao. So may dating tao na wala sa Diyos. Part ng animal kingdom. So panahon ni Cain, wala pa naman baha yan, ha? Ibang istorya pagkatapos ng baha. So bago pa ang baha, may iba bang tao. Posible kasi kung may ibang tao bago si Adan, umiiral pa yan. Hanggang panahon ni Cain. So pwedeng doon makakuha ng asawa. Ngayon, hindi rin sarado ang unawa ang posibilidad ko sa traditional na paliwanag galing sa anak ni Adan. Okay? Pero medyo mahirap-hirap ang sirkumstansya kasi kailangan kumalat yung anak ni Adan tapos may nakitang napadpad doon sa lugar ni Cain. Siyempre, tinakasan ni Cain, malayo yun eh. Okay. Parang kumalat yung lahi ni Adan, napadpad sa lugar nila para makilala. So, posible yan. Anak ni Adan. Pero mas malaking posibilidad, may ibang tao bukod kay Adan. Replenish the earth. At tayo kay Satanas, mamamatay tao. Ito yung unang mamamatay tao. So, yung mga tao bago pa kay Adan. Pero wala akong larawan ng Diyos. Gawin natin ang tao sa ating larawan. Lalangin natin tao sa ating larawan. Inglesin natin. Let us make man in our image. Yung man, gagawin sa image of God. So, dati lang may man. Paano yung ibang hayop? Let the earth bring forth. Yan. Okay. So, sino pa may tanong? Yung tanong sa asawa ni Cain, madadami dyan kung mayroon bang mukhang tao pero hindi para sa larawan ng Diyos. So, dyan makakit si
yung mga demonyo noon. Siyempre, may mahuhulog na anghel, di ba? So, yung mga nakikita niyong sinapian, aswang, hindi yung mga akit, yung magiging kaisa nililot. O, sige. Sino pa may tanong? Tanong pa, Brother F. Ayan o. Sino pa? Yes. Yung ibang pamilya, sana, iutusan niya anak mo madalapit sa niya. Huwag niyo kalimutan, pag yung anak mo, hindi pa siya sa tanungan o Brother. Ano lang kayo, nasa ospital lang anak dahil sa sakit. Isipin niyo yung spiritual na sakit. Mas malala. Okay? Okay. Yung tanong yun. But sister yun. Yung nagdala ng incense Ulit. Yung nagdala ng incense censer, yung nagdala ng incense censer yung grupo nila Moises tas Cora. Sino yung pinili ng Diyos? Sino ang pinili ng Diyos? Yun nga, ganito. Diba, may nag-reversion, diba? Mabasahin mo detalye sa Diyos. Question, sino yung para sa atin? Brother F kasi yung, Brother F, wait lang, ayusin ko yung tanong niya. Kasi, pinagdala ng, incense sensor yung dalawang grupo, kay Moses at kay Cora. Tapos, sabi, kung mamamatay ng normal yung mga kasama ni Cora, ibig sabihin hindi sa Diyos yung kay Moses. Pero kapag lumindol tapos bumuka yung lupa, kinain sila namatay, totoo sila Moses. O, yan ang tanong mo. O, yan yung kayed. Yan yung tanong ni Ed. O, sige. Yun yung halimbawa yan ngayon. Yung pagpapatunay sa salita ng Diyos. Sa panahon ng Diyos, hindi Bible yun eh. Ano yung gagawin ng Diyos eh? Kung nilamon ng Diyos sila ng lupa, namatay sila sa paglamon ng lupa, si Moses ang dapat sundin. Pero, kung hindi sila nilamon ng lupa, namatay sila sa pagtanda, sabihin, walang nangyari sa kanila, no? O pwede silang sundin. So, kung itatype sa panahon natin, hindi dapat eksakto, letra per letra. Sino susundin? Si Branham o si Francis? Sa panahon natin, pagkabirin yan. Ito ba progressive o hindi? Check natin sa Bible. Yan ang turo ng propeta. So, sa panahon natin, yung pagsubok na binigay ni Moses, yung testing, yung acid test, no? Is yung pagkabirin ngayon, check nyo yung sinabi niya. Hindi tao, kunwari tumama ka lang isa tapos ikaw na habang buhay susundin. Ganyan nangyari kay Lisoriano. Ganyan nangyari kay Manalo. Ganyan nangyari kay Kibuloy. Kahit sa sinong protestan, may na-convert ka dahil napaniwala mo sa isang bagay. Maring may puntos ka, pero habang buhay ng Nicolaita ulit. Sabi ko nga, mayamang pamilya sa Angeles. Baptist yun, no? Na-convert siguro sa malalim na mensahe na binigay na yung loyalty dun. So, umalis ang loyalty sa Baptist. Gusto rin ng Baptist loyal sa kanila. Tapos, na-convert dito sa Angeles na dati namin kung kapatid ng kay La Elvera, no? Nung na-convert itong mga Baptist, edi kung dati sarado lang sila sa Baptist, ngayon sarado lang kay Elvera. Ibig sabihin, yung lumipat ka lang ng Nicolaita. Nagberian ka pansamantala kasi may natsambahan yung INC na tama versus Katoliko. May natsambahan si Kibuloy, may natsambahan yung Juanes, may natsambahan yung Kibarbana, may natsambahan yung SDA, may natsambahan yung Sa atin pwedeng turing na may natsambahan sa Godhead. Hindi lang dapat isa. Pero ang pagkaberian, wala nang iwasan. Pag lumago ka, kahit yung babalikan mo pa yan, makikipag-sharing ka pa, kukunin mo yung panig na, baka hindi mo pa naubos yung panig nila. Alam niyo si Barbanam, namumulot pa yan ng mensahe sa mga Trinitarian sa Kawanes. Yan ang hindi nila nakikita, no? O kung, ibig sabihin si Barbanam pala, pwede turuan pa ng ibang Wanes at Trinitarian. Eh kahit
alam nilang mali ang Trinitarian. So, ang pagkabereyan, walang bias to. Kasi kung kumampi ka sa tao, dito ako, dyan ako. Ano sabi ni Pablo? Kanino ako? Kay Silas ako? Kay Barnabas ako? Am I of Silas? Am I of ano? Nire-rebuke ni Pablo yung 1 Corinthians chapter 1 yan, verse 10. Nire-rebuke ni Pablo yung mga ganyan ng isip. Yan ay laman, yan ay carnalidad, yan ang unbelief, yan ay fallen nature natin yan. Nire-rebuke ni Pablo yan kasi lahat tayo sa Diyos. Kung naiba yung pagkakaunawa, di darating. Pagsubok yan para patunayan mo, huwag katamad. Hindi yung kabig-kabig lang kung sino yung malakas sa'yo, sino yung kamag-anak mo, sino yung mapera, sino yung tumulong sa'yo. Katotohanan. It doesn't matter kung kakampi mo, mabait ka sa, kagalit mo yung tao, hindi. Pagkatotohanan, sundin mo yung katotohanan. So kahit si Pastor Roldan, at siya sa akin, pero pag may napulot ako sa kanya, kikilalanin ko yung katotohanan na napulot ko sa kanya. Ito. Okay. May kinilala akong katotohanan na tinuro niya, yung Genesis 1 tsaka Genesis 2. So, si Roel, si Batak, lahat yan mga against sa akin. Meron ba napulot kay Batak? O, yung si Kristo, yung spoken word, reproduction, nagsalita, tapos nabuo sa sinapupunan. Ang dami ko kayang napulot sa ibang end time. Ngayon, syempre, yung mga against sa akin sabihin, bawal pumulot. Kaya nanggaling lang sa ano. Hindi, ang turo ng Diyos na patunayan mo lahat ng bagay. No? So, yung nilamon ng lupa, yan ay patunay na kung magkukumpara ka ngayon, makikita kung isang tama kumpara sa isang mali at importanteng doktrina yan. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Yung mensahe niya parang nilamon ng lupa. Bakit? Kasi sa Bible mismo ang magbibindika. Pero bigyan mo ng chance na maubos mo yung ebidensya. Hindi mo dadaan sa emosyon. So yung paglaman ng lupa, patunayan, dito sa panahon natin, ng kanyang ebidensya kung mas mali yan, hindi, it will not hold water. Hindi yan tatagal, hindi yan, para marami siyang contradiction sa Bible. At pag importanteng doktrina yan, kitang-kita yan, kung hindi ka bias kung hindi ka emotional, kung hindi ka, wala kang kampi-kampi, kung honest ka, mahal mong Diyos, mahal mong katotohanan, hindi ka pa-apekto sa loyalty ng tao. Maliwanag pa sa sikat ang araw, papakita sa'yo, parang nilamon ng lupa. Hindi ko sinabing, pinalo sila, naghirap sila, namatay sila. Ito yung ebidensya nila. Yung ebidensya nila sa Bible. Anong ebidensya nila sa Bible? Hindi dahil yumaman ka. Ang ebidensya, maliwanag sa Bible. Maliwanag sa rema ng Bible yung logos mo. Minsan may theophany, pero mostly rema to logos. Maliwanag. Yun yung spoken word na lalong lumiwanag yung Bible. The Bible becomes a new Bible. Yung paliwanag mo, mas akma sa Bible kaysa sa paliwanag niya. Sa kanya may kulang, may diferensya, may maliwanag yung paliwanag mo sa Bible. Bilang Berean, maaaring hindi na agad natin nakuha. Walang saraduhan. Kasi hindi ko pa yun nakuha. Baka sa future makuha ko. Ganyan lagi ang puso. Philippians 2. Esteem others better than yourself. So, pansamantala, ito'y maliwanag. Susundin ko to. Yung hindi pa maliwanag, hindi ko sasaraduhan. Pero bibigyan ko ng tsansa pagtatagaan ko. Pero kung kaya ko ipakita yung mali niyan, So, kung malabo pa, tuloy yung saliksik. Kung nakita ko na sana mali, papakita ko pabalik. Na maayos. Maayos, ha? Yun. O sige. Sana nakuha nyo yung type nung sinabi ni Moses na sino yung lalamunin, sino yung mamamatay sa tanda. Yung namatay sa tanda, hindi siya nilamon. Ang type niyan, hindi yung mismo tao ngayon na may mangyari masama. Type yan na yung kanyang ebidensya. Yung kanyang biblical evidence. O sige. Sino pa sa atin may tanong? Hello.
Okay, yung mga hindi nakapagtanong, tanongin nyo, no? Sino mga pamilya hindi nakapagtanong? Halos yung iba. Ang may tanong lang ngayon, Jerry family and Remy family. So yung hindi nagtanong, yung iba-ibang pamilya dyan, ihabol nyo gumawa ng tanong, ipagawa nyo ng tanong. Ngayon, habang pinipilit nila gumawa ng tanong, kayong gumawa ng tanong, sagutin nila. Ano yung ebidensya nyo dito? Yan. So yan lang workshop. Check nyo yung mga tanong, check kung na-scribe post at yung special check ni Jerry kung naka-copy-paste. Meron dyan, hindi naka-copy-paste eh. Aalis na Simon, hindi pa naka-copy-paste. Okay? So, tanong lang muna yung copy-paste. Ngayon, yung iba, pagka nyo workshop, family nyo, family Jerry. Tawagin nyo yung mga pamilya dyan na hindi na nakagawa ng tanong. Para pauha nyo lang yung bagong silang na baby. Kung baby pa yan, ha? Okay. Pakipray. Pakipray na lang yung workshop. Pakipray. Berna, si Alan. Closing mo. Berna, nandiyan pa kayo? Joseph. Hello. 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 Hello, hello. Hello, marinig. Lapit niya sa O, speaker. ikaw na lang, Kwan. Bem. At walang tao. Hello? Ako po, brother, magpipray. Pipray na po ako. Sige. Yes, Lord, maraming salamat po sa gabing to. Maraming salamat din po sa pagtapos ng tanungan namin at nagpapasalamat din po ako sa bawat dumalo at nawa bukas po sa gagawin sa anniversary po namin. Kayo na rin po ang bahalang manguna. Sa Panginoon Jesus. Amen. Hello? Kanina ko pa sinabi mag-volunteer. Kung may nagpe-pray pa rin, lang yung speaker. Para alam ko. Wala pa akong damit. Kumain na. Ha? Basta kang mag-pray pa. Tapos na mag-pray, ah. Remy, ikaw magpa-workshop ngayon. Try mo lang. Nagsas